Kung nabasa niyo na po ba yung statement po ng anak ni former President Duterte, si Kong Pulong, meron po siya doong statement, sinabi wag daw po sanang balat sibuyas yung mga public servant. Tulad po ninyo, no, meron nga raw po kayong karapatan, pero sana daw tigilan na natin ang kadramahan at pagpapamedya. Kung meron daw po kayong something na threatened daw po kayo, lumabas daw po kayo at po magtago sa so-called right. Ano po yung pahay? Well, iba yung usapin ng, ng onion skin. So, ang dami, in the past, sa panahon ng kanyang tatay, si dating Presidente Rodrigo Duterte, marami na kaming mga na-receive na mga kung ano-anong mga name calling, red tagging, vilification, harassment. Pero hindi naman kami kumikibo, no? So, pero iba na tong death threat na binanggit ng kanyang tatay. At tignan niya naman yung sarili niya, no? Dati kasi very onion skin din naman din siya na kapag merong sinasabi sa kanila ay talagang meron silang bad na sinasabi din. Kaya iba itong criticism, matatanggap ko yung mga kritisismo kasi yun naman ay part ng freedom of speech, freedom of expression. Pero yung death threat, iba ito doon sa criticism. So, yun. Kung, of course, given the fact na I think Congressman Pulong is only protecting his father, pero outside of his being a son of the former president, ano po yung inyong masasabi doon sa sinabi niya na parang dapat daw maging matapang daw ang mga public servants, hindi raw dapat maging balat sibuyas ang mga politicians outside of his being a son of the former president? Well, totoo naman so kami nga sa Makabayan Vlog, ginagawa lang din naman namin yung aming katungkulan. At naging matapang din kami i-expose itong tungkol doon sa confidential funds. Sa pagkakaalam ko mga lords, never sinabi ni former President Duterte na Franz Castro, papatayin kita. Diba? Wala namang gano'n na sinabi. Inelaborate lang naman ni former President Duterte kung saan gagamitin ang confidential funds at para sugpuin ang mga makakaliwang grupo. Diba? May pasabi-sabi pa siya dati naman ng may red tagging, kung ano-anong sinasabi sa kanila. Bakit? Hindi ba? Hindi ba talaga kayo makakaliwang grupo? Hindi ba talaga kayo NPA? Sabihin mo! Diba sa sambayan ng Pilipino na hindi kayo makakaliwang grupo? Na hindi kayo NPA? Ang dami nyo pang mga cheche-bureche. Pwede nyo naman i-deny na hindi kayo kabilang sa makakaliwang grupo. Pero, diba, instead na i-deny nyo, bakit ang dami nyo pang kadramahan? Ang dami nyo pang mga serkos na pinaggagawa para paikutin lamang ang issue. Imagine niyo mga lords, ngayon ang issue na ngayon ay dapat mailabas sa publiko, maging open book lahat ng mga nagastos at funds na ginagamit, at kung saan nila ginagamit ang pondo ng taong bayan, ng mga kongresista natin. Yun nga hindi nyo sinagot eh. Yun nga hindi nyo, di ba, hindi nyo pinatulan eh. Bagkus iniban nyo na, iniban nyo na naman ang topic, iniban nyo na naman ang issue. Bakit? Kasi mabibisto kayo. Di ba na ang laki-laki ng pondo at budget nyo, saan ba napupunta? Nakakatawa lang mga lods kasi kung babalikan mo ang sinabi ni former President Duterte, ni minsan hindi niya sinabing Franz Castro. Ano naman sinabi niya? Pakinggan natin mga lords. I heard him say was, pero ang una mong target sa intelligence fund mo, ikaw, Franz. Kayo mga komunista. Diba? Ang sabi niya doon, ikaw Franz. Hindi niya sinabing Franz Castro. Diba? Pero ikaw, natamaan ka. Ang daming Franz sa mundo. Ang daming Franz na pangalan. Pero yun na nga, natamaan ka kasi confirm
warned na makakaliwang grupo ka talaga. Kaya ka ganyan. Di ba kaya na-hurt ka, natakot ka? Kapal naman ang mukha mo. Pero yung child trafficking at pangingidnap mo sa mga kabataan at pinagre-recruit nyo, dinadala nyo, di ba, sa bundok? Hindi ka natakot? Kapal no?